Hindi mapapantayan ang sakripisyo na kayang gawin ng isang ina para itaguyod ang kanyang anak. Ang kwento ng ilang natatanging ina sa Frontline Report ni Jenny Dongon. Inspirasyon ang mga nanay. Nagsusumikap sila sa buhay alang-alang sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Gaya ni Nanay Maricel Peña, dati siyang runner sa mga pasugalan para lang matustusan ang araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Ito lang ang trabahong alam niya noon dahil hindi siya nakapag-aral at hindi marunong magbasa at sumulat. Sa totoo lamang ay isa po akong sakit ng lipunan. Ibig sabihin pasaway. Ang trabaho po namin, ang binubuhay ko sa mga anak ko is for sugal. Pero nang makapasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps noong 2009, hindi niya sinayang ang tila second chance niya sa buhay. Nagsumikap si Maricel hanggang sa ginawa siyang leader ng 4Ps beneficiary sa kanilang lugar sa Taguig. Dito natuto siyang magsulat at magbasa. Ngayon, isa na siyang government employee at kabilang sa mga tinatawag na inspiring Taguigenyo. Pero ang pinakamalaking achievement ni Maricel ay ang mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang dalawang anak. Nakapagtrabaho na po yung anak ko, may asawa na po yung panganay ko, yung anak kong pangalawa nasa barangay hall nagtatrabaho. Sa isa namang construction site sa Pasay, nagtatrabaho si Nanay Elenisa bilang safety officer. Nagbabanat siya ng buto sa katirikan ng araw. Kahit pa puro lalaki ang katrabaho niya, hindi nagpadaig si Nanay Elenisa para sa kinabukasan ng 5 niyang anak. Solo parent siya matapos iwanan ng kanyang kinakasama. Siyempre, pag ang anak na ang pag-usapan, hindi natin pwedeng talikuran. Kung susuko ako, paano na ang mga anak ko kung susuko ako? Paano na ang kakainin? Ano sa pag-aaral nila? Wala. Dahil ako lang ang nag-iisang ina na nagbibigay sa kanila. Nakabila din sa araw si Nanay Maria Jacobo, isang street sweeper sa Quezon City. Nagpapakatatag siya para mapagtapos ang mga anak. Kahit pa may mga pagkakataong nalalagay sa alanganin ang kanyang buhay. Nabaan na lang yung ulo ko. Nabagok. Kasi iniisip ko yung mga anak ko para matapos po sila sa pag-aaral. Kaya naglakas na loob po ako ng mabuhay. Ang mga gaya ni Nanay Angelica, Nanay Elenisa at Nanay Maricel at ng marami pang nanay sa buong mundo, ipinakikita ang tunay na pagmamahal at sakripisyo ng mga ina na ang pinakakaligayahan ay makitang magtagumpay sa buhay ang kanilang mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.